Nagsimula ang pelikula sa kasintahan ni Lucy na si Richard, na sinusubukang ipa-deliver kay Lucy ang isang package kay Mr. Jiang sa isang hotel room. Hindi niya sinasabi kay Lucy kung ano ang nasa loob nito, at sinabing dapat siyang magtiwala sa kanya. Nang patuloy na nagtanong si Lucy kung ano ang nasa case at kung bakit hindi siya mismo ang maghatid nito, sinabi lang sa kanya ni Richard na ang case ay naglalaman ng mga papeles, ngunit nakalock ito at tanging si Mr. Jiang lang ang nakakaalam ng PIN, ang lalaking gusto niyang dalhan ng case. Upang higit pang kumbinsihin si Lucy, sinabi ni Richard na babayaran siya ng $1,000 para sa trabahong ito, at maaari nila itong paghatian kung tutulungan niya siyang ihatid ang case. Binanggit din ni Richard na ginawa na niya ito ng maraming beses. Gayunpaman, tumanggi si Lucy at sinabi sa kanya na kailangan niya nang umuwi upang maghanda para sa kanyang exam, ngunit pinusasan siya ni Richard gamit ang case at nakiusap sa kanya na ihatid na ito. Nang walang ibang pagpipilian, pumunta si Lucy sa may reception para ihatid ang package dahil naka-handcuff na siya sa briefcase. Sa reception, hiniling niyang makita si Mr. Jiang, habang si Richard naman ay nasa labas at nakatingin sa may salamin. Sinabi ni Lucy sa receptionist na ang pangalan niya ay Richard, dahil si Richard ang taong kilala ni Mr. Jiang at ang taong maghahatid sana ng briefcase. Sa panahong yun, sinabihan siya ng receptionist na tumayo kung saan siya nakapwesto ayon sa mga instruksyon ni Mr. Jiang. Pagkaraan ng ilang sandali, ilang mga lalaking nakasuot ng itim na suot ang naglakad patungo kay Lucy, binaril si Richard mula sa salamin, sinuhulan ng pera ang receptionist, at pagkatapos ay dinala na si Lucy sa elevator. Pagdating sa penthouse, kinaladkad ng mga bodyguard si Lucy sa isang silid. Doon, nakilala ni Lucy si Mr. Jiang habang pinapatay niya ang ilang kalalakihan, dahilan para masuka siya sa nakita. Lumapit si Mr. Jiang na puno ng dugo ang kanyang mga kamay, at nakipag-usap sa kanyang mga tauhan sa wikang Korean, isang bagay na hindi maintindihan ni Lucy. Sinubukan niyang ipaliwanag na ipinadala lamang siya upang ihatid ang case, at hindi nila kailangang patayin siya. Nakiusap si Lucy na magpadala ng sinumang nakakaintindi ng Ingles para maipaliwanag niya ang kanyang sarili. Pagkatapos ay tinawagan ni Mr. Jiang ang isang tao sa telepono na nagsasalita ng Ingles at Korean, upang i-translate ito para sa kanya. Inutos ni Mr. Jiang sa interpreter na sabihin kay Lucy na sabihin sa kanya kung ano ang nasa loob ng case. Ipinaliwanag ni Lucy na hindi niya alam kung ano ang nasa loob dahil pinilit lang siya ni Richard sa deal. Pagkatapos ay sumulat si Mr. Jiang ng ilang numero sa papel, at lumabas kasama ang kanyang mga tauhan. Sinabihan ng interpreter si Lucy na buksan ang case gamit ang mga nakasulat na code sa papel. Lahat ng mga tao sa silid ay lumabas at nagtago, naghihintay na buksan ni Lucy ang misteryosong case. Sinabi ni Jiang na nagtatago siya dahil wala siyang tiwala kay Richard, ngunit sumagot si Lucy na hindi niya rin pinagkakatiwalaan si Richard dahil 1 linggo pa lang silang magkasintahan, dahilan para madagdagan ang kanyang takot. Labis na natakot si Lucy, ngunit pinagbantaan siya ng mga tauhan ni Jiang, kaya binuksan na niya ito. Nang mabuksan niya ang case, nakakita siya ng 4 na pouch na may asul na content. Pagkatapos ay sinabi niya sa interpreter ang tungkol dito, na pagkatapos ay sinabi kay Mr. Jiang kung ano ang mga nilalaman nito, bago lumabas ang mobster sa kanyang pinagtataguan upang kunin ang case mula kay Lucy. Upang subukan kung gaano kaepektibo ang nilalaman, dinala nila ang isang adik na lalaki at pinasinghot ang asul na nilalaman nito. Kumilos ang lalaki na parang nawalan ng hininga, pagkatapos ay walang tigil sa pagtawa, na may kasamang tumutulong laway mula sa kanyang bibig. Sa pagkainis, binaril siya ni Mr. Jiang sa ulo at pagkatapos ay inalok si Lucy ng isang trabaho. Umiiyak na sumagot si Lucy na hindi niya kailangan ng anumang trabaho, ngunit sinapak siya ng isa sa mga tauhan ni Jiang, dahilan para mawalan siya ng malay. Lumipat ang eksena sa isang lecture hall, kung saan isang propesor na nagngangalang Samuel Norman, ang itinuturo sa mga estudyante na karamihan sa mga tao ay nagagamit lang ang 10% ng kanilang cerebral capacity, sa kabila ng lahat ng teknolohiyang naimbento ngayon. Binanggit niya na ang life form na gumagamit ng pinakamataas na kapasidad ng cerebro ay ang mga dolphin, na gumagamit ng humigit kumulang 20% na kapasidad ng cerebro, na nagbibigay daan sa kanila na magkaroon ng echolocation system na mas mahusay kaysa sa anumang sonar. Samantala, nagising si Lucy sa kanyang underwear sa isang bagong silid, na merong mga bendahe na nabahiran ng kanyang dugo sa kanyang tiyan. Pagkalabas ng silid para makita si Mr. Jiang at ang kanyang mga tauhan, isang lalaki na tila isang doktor ang nagsabi sa kanya na ang isang pouch na may blue content,
na isang gamot na tinatawag na CPH4 ang inilagay sa kanyang tiyan, at hindi siya dapat matakot dahil wala silang ginawa sa kanyang mga organs. Pagkatapos nito, ipinasok nila ang ilan pang kalalakihan na meron ding mga nakalagay na gamot sa kanilang tiyan. Nagpasalamat sa kanila ang doktor sa paggawa nito, at pagkatapos ay binigyan sila ng mga passport at mga plane ticket para i-deliver ang gamot sa Europa, at nagbantang papatayin ang kanilang pamilya kung hindi nila magagawa ang trabaho. Bago umalis, tinakpan nila ang kanilang mga mukha dahil isa ito sa mga rules ng kanilang negosyo. Pagkaraan ng ilang sandali sa ibang lugar, nagising na si Lucy. Kinausap ni Lucy ang kanyang sarili at sinabing magiging cool lang siya tungkol dito hanggang sa lumapag sila sa eroplano. Makalipas ang ilang oras, tinanggalan siya ng maskara ng dalawang lalaking nagsasalita sa wikang Mandarin. Ang isa sa mga lalaki ay nagsimulang hawak-hawakan si Lucy, at tuwang-tuwa dahil sobrang lusog niya. Dahil dito, hinedbat ni Lucy ang lalaki, ngunit gumanti ito, at patuloy siyang sinipa sa kanyang tiyan, hanggang sa pigilan siya ng isa pang lalaki, bago sila lumabas ng silid. Dahil sa lakas ng sipa at suntok, nabasag ang pouch sa tiyan ni Lucy at kumalat sa katawan niya ang gamot. Habang ang gamot ay kumakalat sa kanyang katawan, nagsimula siyang manginig ng husto. Sa kabilang banda, itinuro ni Professor Samuel na kung ang isang tao ay makakamit ang 20% ng kanilang brain capacity, ito ay magbibigay ng access at control sa ating sariling katawan. Sa 40% ng kapasidad ng utak, ang isang tao ay maaaring kontrolin ng iba at pagkatapos ay magkakaroon ng kontrol sa mga bagay sa kapaligiran. Tinanong ng isang estudyante kung ano ang maaaring mangyari kung ang isang tao ay magawang makamit ang 100% brain capacity, ngunit hindi ito nasagot ng propesor. I have no idea. Samantala, nagkamalay na si Lucy at tahimik na umupo sa upuan. Makalipas ang ilang sandali, nang may pumasok na lalaki sa kanyang kulungan, inakit niya ito. Ngunit nang lumapit ang lalaki sa kanya, pinabagsak niya ito at kinalagan ang kanyang sarili. Pagkatapos ay lumabas siya sa kulungan, pinatay ang lahat ng mga gangster na nandoon, at kinain ang lahat ng kanilang pagkain. Gamit lamang ang kanyang kamay, mag-isa niyang inilabas ang isang bala na tumama sa kanya. Pagkatapos nito, kinuha niya ang lahat ng baril na meron sila, bago umalis sa lugar. Sa labas, nakakita siya ng dalawang taxi driver at tinanong kung sino sa kanila ang nagsasalita ng Ingles. Binaril niya ang unang sumagot ng hindi, at binantaan ng isa pang driver na dalhin siya sa ospital. Habang nasa daan, napansin ni Lucy na naririnig niya ang mga pag-uusap ng mga taong tumatawag mula sa malayo. Nang makarating sila sa ospital, sinabihan niya ang driver na hintayin siya. Pagpasok sa loob, napansin niyang nakakabasa siya ng mga banyagang wika. Pagkatapos ay pumunta si Lucy sa surgery room kahit ginagawa sa loob ang isang operasyon. Sinabihan siya ng mga doktor na lumabas, ngunit tumugon lang si Lucy na kailangan nilang operahan siya at kailangan na nilang gawin ito ngayon. Pagkatapos ay sinuri niya ang utak ng pasyente bago ito binaril, at sinabi sa doktor na hindi na siya mabubuhay dahil sa tumor na pumasok sa cortex sa kanang bahagi ng kanyang spine. Pagkatapos ay inutusan ni Lucy ang surgeon na ilabas ang gamot na inilagay sa kanya dahil naglilik ito sa kanyang katawan. Tumanggi si Lucy na magpaturok ng anesthesia bago ang operasyon, at sinabi sa doktor na gawin na ito kaagad. Sa panahon ng surgery, tinawagan niya ang kanyang ina kahit na ang doktor ay malalim nang nag-oopera sa kanya. Sinabi ni Lucy sa ina na nararamdaman niya ang lahat ng nasa paligid niya, maging ang pag-ikot ng mundo, init na umaalis sa kanyang katawan, dugo sa kanyang mga ugat, at maging ang kanyang utak. Hindi maunawaan ng kanyang ina ang anumang sinasabi ng anak, ngunit pinasalamatan lang siya ni Lucy sa lahat ng kanyang pagmamahal at ibinaba na ang tawag. Matapos mailabas ang gamot, meron na lang itong 500 grams na natitira. Tinanong ni Lucy ang doktor kung gaano pa karami ang natitira sa kanyang katawan na kailangang alisin, ngunit masasagot niya lamang ito kung alam niya kung ano ang gamot na yon. Dahil dito, sinabi na ni Lucy na ang gamot na ito ay CPH4. Pinaalam sa kanya ng doktor na ang mga buntis ay nagpo-produce ng CPH4 sa ika-6 na linggo ng pagbubuntis sa napakaliit na quantity, na tumutulong sa sanggol na mabuo ang lahat ng buto sa katawan. Sinabi niya na ang pagkilos ng isang maliit na quantity ng CPH4 ay parang isang atomic bomb sa katawan ng tao. Iginiit ng doktor na dapat ay patay na si Lucy sa dami ng tumaga sa kanya, ngunit sumagot lang si Lucy na malapit na itong mangyari. Pagkalabas ng ospital, nakikita na ngayon ni Lucy ang mga ugat ng mga puno sa ilalim ng lupa at kung paano ito kumukonekta sa lahat ng bahagi ng puno. Upang makapaghiganti sa sindikatong nagpahirap sa kanya, pinuntahan ni Lucy ang headquarters ni Mr. Jiang.
Pagkapasok sa gusali, pinatay niya ang lahat ng kanyang mga tauhan at dumiretso sa kanyang silid, kung saan nagpapalagay siya ng tato sa kanyang braso. Nang hindi nagbibigay ng babala, tinusok niya ang kanyang mga kamay sa upuan gamit ang 2 kutsilyo, at sinabi sa kanya na ito ang kanyang naramdaman matapos pumasok ang mga gamot sa kanyang katawan. Tinanong ni Lucy si Mr. Jiang kung saan patungo ang iba pang mga lalaking may dala ng gamot, at nang hindi siya sumagot, ipinatong ni Lucy ang kanyang mga kamay sa ulo ng mobster, na inakses ang lahat ng kanyang alaala. Mula sa mga flight ticket na ibinigay sa kanila, nakuha ni Lucy ang impormasyong kailangan niya at nalaman na ang iba ay patungo sa Berlin, Paris, at Roma. Matapos makuha ang lahat ng impormasyon, pumunta si Lucy sa apartment ng kanyang kaibigan na si Caroline. Hiniram ni Lucy ang kanyang laptop, at habang ikinukwento ni Caroline ang tungkol sa kanyang araw, alam na ni Lucy ang lahat ng sasabihin niya. Gamit ang laptop, nagsaliksik si Lucy sa kung ano ang nangyayari sa kanya at natagpuan ang research ni Professor Samuel. Agad niya itong tinawagan, at sinabi sa kanya na nabasa na niya ang lahat ng humigit kumulang 6,000 pahina ng kanyang research at sinabi rin kung ano ang nangyayari sa kanya. Upang kumbinsihin siya, kinontrol ni Lucy ang screen ng kanyang telebisyon, at nagpatuloy sa isang video call sa kanya. Nang tanungin ni Samuel kung paano niya ito nagagawa, sumagot si Lucy na kaya niyang kontrolin ang mga basic na bagay tulad ng telebisyon, laptop, telepono, at maging ang mga radyo at ilaw. Pagkatapos ay binanggit ni Lucy na hindi na siya nakakaramdam ng anumang sakit, takot, o anumang uri ng damdamin ng tao. Idinagdag niya din sa propesor na hindi niya alam kung ano ang gagawin sa lahat ng kaalaman na pumapasok sa kanyang utak, dahil pakiramdam niya ay malapit na siyang mamatay. Bilang tugon, pinayuhan ni Samuel si Lucy na ipasa sa lahat ang kaalaman na meron siya ngayon, at sinabing ito ang ginagawa ng anumang simple cell organism sa paglipas ng panahon. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagbigay si Lucy ng nakaprint na reseta sa kanyang kaibigan at sinabi sa kanya na kailangan niyang gumawa ng ilang mga pagbabago sa kanyang lifestyle dahil malapit nang bumigay ang kanyang atay at bato, bago lumabas ng apartment. Gayunpaman, nang nasa labas na siya, idineklarang wanted si Lucy, kaya nagpalit siya ng buhok at nag-camouflage. Pagkatapos ay tumawag siya sa police station at nakipag-usap sa isang opisyal na nagngangalang Del Rio, na parang kasama niya ito sa silid. Ibinigay niya sa kanya ang mga detalye ng iba pang mga drug trafficking men na may CPH-4 drugs sa katawan, at sinabihan siyang isulat ang kanyang mga sasabihin. Sinabi ni Lucy kay Del Rio ang uri ng gamot, kung paano ito ipinasok sa kanilang mga katawan, at sinabihan siyang mag-ingat sa pag-alis ng mga gamot dahil ito ay napakalakas na produkto. Binanggit din ni Lucy na kakailanganin niyang kunin ang mga gamot mula sa kanya mamaya, bago ipinadala ang impormasyon sa computer ng detective. Sa sumunod na eksena, nang ang bawat isa sa mga drug trafficker ay dumating na sa airport, nandoon na din ang puwersa ng pulisya at agad silang inaresto. Sinubukan ng huling drug trafficker na tumakas mula sa mga pulis, ngunit sa huli ay nahuli din siya. Samantala, habang nasa eroplano, umabot na sa 40% capacity ang utak ni Lucy. Matapos humigop ng champagne, hindi na niya maramdaman ang kanyang kamay at tila natutunaw na ang kanyang katawan, kaya tumakbo siya sa banyo. Doon, tila unti-unti nang nasisira ang kanyang katawan, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Upang labanan ito, nag-take siya ng marami pang CPH-4 upang makita kung makakatulong ang droga sa kanya. Sa prosesong ito, sinubukan ng mga flight attendant na palabasin siya sa banyo, ngunit hindi sila nagtagumpay. Nang magising si Lucy, nakita niya ang kanyang sarili na nasa isa ng ospital sa Paris. Ilang sandali pa, pumasok ang isang nurse sa silid at nagulat nang makitang gising na siya, kaya tumakbo siya para sabihin ito sa doktor at kay Del Rio, na nasa ospital din sa mga sandaling yon. Pagkatapos ay nagpalit si Lucy ng kanyang damit at naghanda ng lumabas, nang pigilan siya ni Del Rio at ng kanyang mga tauhan. Nang ang lahat ng mga armadong opisyal ay lumapit patungo kay Lucy, pinatulog niya silang lahat at kinontrol sa pamamagitan lamang ng 2 daliri. Gamit lang ang kapasidad ng kanyang utak, tinanggal niya ang lahat ng bala ni Del Rio at sinabing kailangan niyang makinig. Sa kanilang pag-uusap, tinanong ni Lucy ang detective kung nakuha na niya ang mga pakete. Sumagot si Del Rio na oo at sinabi sa kanya kung nasaan ang mga ito, ngunit iginiit ni Lucy na mas ligtas ang mga droga sa kanya. Nang sumakay si Lucy sa sasakyan ni Del Rio, nasa 50% na ang kapasidad ng kanyang utak. Nakita niya ang mga signal ng telepono at pinalaki ang isa sa mga signal upang mahanap kung nasaan si Mr. Jiang. Sinabi niya kay Del Rio na hayaan siyang magmaneho, ngunit tumanggi ang opisyal dahil ito ay isang police car.
Gayunpaman, ginamit ni Lucy ang kanyang kapangyarihan upang ilipat siya sa kabilang upuan, bago minaneho ang sasakyan patungo sa lokasyon kung saan naroon ang mga pakete ng droga. Nagmaneho siya ng labag sa mga traffic rules, at iniwasan ang lahat ng sasakyan sa kanyang dinaraanan. Sa kabilang banda, pumunta sa ospital ang mga tauhan ni Mr. Jiang, binaril ang mga gwardya at mga taong nagtangkang pigilan sila, at sinimulang kunin ang mga gamot mula sa mga lalaking ginawa nilang drug mule. Pagkatapos matanggal ang mga gamot sa bawat isa sa kanila, pinatay na nila ang mga ito. Habang nagmamaneho, ilang police car ang nagsimulang sumunod sa sasakyan ni Lucy, ngunit nagawa niyang mapabangga ang mga ito. Gamit ang kanyang kakayahan, nagawang talunin ni Lucy ang mga pulis at ang lahat ng mga hadlang na nasa kanyang daan, at nakarating sa ospital sa tamang oras. Nang makita ang mga tauhan ni Jiang, hiniling niya sa leader na ibigay sa kanya ang briefcase, ngunit tumanggi ang lalaki at inutusan ang kanyang mga tauhan na atakihin siya. Sa puntong ito, naabot na ni Lucy ang 60% ng kanyang brain capacity. Pagkatapos ay pinatumba niya ang lahat ng mga gangster sa pamamagitan lamang ng paglakad at pag-swing ng kanyang kamay. Matapos talunin ang mga tauhan ni Jiang, kinuha niya sa kanila ang mga nakuhang gamot, at kinuha ang huling pakete sa tiyan ng lalaking may dala nito. Nang sabihin ni Del Rio na dapat siyang pumunta ng mag-isa dahil hindi niya naman siya kailangan, hinalikan lang siya ni Lucy at sinabing sumama siya sa kanya bilang paalala. Pagkatapos ay sinet niya ang mapa sa lokasyon ng propesor, at nang dumating si Mr. Jiang, hindi na niya naabutan si Lucy at ang droga. Samantala, nang tawagan ni Professor Samuel si Lucy, nagulat siya nang makitang nandoon na kaagad sila ni Del Rio sa universidad. Dito nabunyag na ipinatawag ni Samuel ang iba pang mga propesor para tumulong na maunawaan ang kanyang kaso. Nang sinubukan ni Samuel na ipakilala sila kay Lucy, sinabi niyang kilala niya na silang lahat dahil nasa utak na niya ang bawat impormasyon sa daigdig. Upang ipakita sa kanila ang kanyang kakayahan, hinawakan ni Lucy ang isa sa mga lalaki at sinabi sa kanya ang tungkol sa isang bagay na nangyari sa kanyang anak noong nakaraan. Ipinaliwanag ni Lucy ang ilan sa mga kaalaman na meron siya, at sinabi na ang time ang ultimate measure of life at lahat ng nag-e-exist na bagay. Habang ipinapaliwanag ni Lucy ang ilan sa mga impormasyong nakuha niya at ang ilang mahahalagang prinsipyo ng buhay, agham at panahon, tinipon ni Jiang ang kanyang natitirang mga tauhan at pumasok sa universidad upang kunin si Lucy. Kasabay nito, sinabi ni Lucy kay Del Rio na bantayan ang pinto para maipagpatuloy niya ang mga bagay kasama ang mga propesor. Sa labas, pinatay ni Mr. Jiang ang lahat ng mga gwardya na nagtangkang pigilan siya. Upang mahanap si Lucy, pinasok ng kanyang mga tauhan ang bawat silid na madaanan nila at pinatay ang lahat ng nasa loob nito. Samantala, sinabi ni Lucy sa mga propesor na ipasok ang mga natitirang gamot sa kanyang katawan, para mapabilis niya ang pag-develop ng kanyang utak sa 100 capacity. Pagkatapos ay i-upload niya ang lahat ng kaalaman na meron siya sa isang computer, at ibibigay ito sa kanila bago siya mamatay. Gayunpaman, nag-alinlangan si Samuel dahil ito ay napakaraming droga, at sinabi na baka hindi pa handa ang sangkatauhan sa impormasyong ibibigay niya sa kanila. Habang papalapit sa silid, naghihintay na si Del Rio at ilan pang mga opisyal para pigilan sila. Nang nasa katawan na ni Lucy ang lahat ng mga gamot, isang black fluid-like substance ang nagsimulang mag-extend sa kanyang katawan, na pumunta sa lahat ng bagay at lahat ng mga computer sa silid. Ilang sandali pa, naging puro puti at walang laman ang silid, walang anuman maliban kay Lucy at sa mga propesor. Hindi nagtagal, ang black fluid substance ay nagsimulang bumuo ng isang bago at super advanced na computer. Sa kabilang banda, ang mga tauhan ni Mr. Jiang at ang mga pulis ay patuloy na nagpaulan ng bala sa isa't isa, na sumira sa mga dingding sa labas ng silid. Habang sinusubukan silang pigilan ni Del Rio at ng iba pang mga opisyal, ang isa sa mga tauhan ni Mr. Jiang ay nagpaputok ng rocket, dahilan para makabalik sa nakaraan ang katawan ni Lucy, na tila isang paraan upang protektahan siya mula sa pagsabog. Nakabalik siya sa iba't ibang siglo katulad ng panahong hindi pa umiiral ang teknolohiya, noong hindi pa nabubuhay ang mga tao, noong hindi pa nag-e-exist ang anumang buhay sa mundo, hanggang sa natagpuan niya ang isang pinakaunang uri ng unggoy na ang pangalan sa mga museum ay Lucy. Nang hawakan ito ni Lucy, nakabalik siya sa realidad kung saan nagtatransfer siya ng impormasyon sa isang computer. Sa ngayon, naabot na niya ang 99% capacity ng kanyang utak, nang biglang pumasok si Mr. Jiang at tinutukan siya ng baril sa kanyang ulo. Habang papalapit sa kanya ang mobster, naabot na ni Lucy ang 100% capacity. Sinubukan ni Mr. Jiang na barilin ang babae, ngunit biglang nawala ang katawan ni Lucy at naiwan lamang ang kanyang damit. Dahil dito,
Nagalit si Mr. Jiang at nagbantang papatayin ang mga propesor, ngunit pumasok si Del Rio at binaril ang mobster, na lumigtas sa mga propesor. Sa huli, ang malaking structure ng super advanced computer ay sinubukang ipasa ang lahat ng impormasyon kay Samuel sa anyo ng isang flash drive. Matapos itong kunin ng propesor, ang itim na istruktura ay gumuho at nawala. Ang flash drive na ito ay naglalaman ng lahat ng impormasyong nabuo bilang resulta ng paggamit ng 100% ng brain capacity. Pagkatapos ay ipinasa ni Lucy ang isang mensahe sa telepono ni Rio na sinasabing nasa paligid lang siya, at dito na nagtatapos ang pelikula.